may gagawin tayo. Ito Ace 32 inches. Ang problema niyan ay ganito. Yun, ganyan lang yung display niya. Guhit-guhit lang siya. Kabila wala naman siya spot sa kanto. Dito wala namang spot. Okay. So ganyan lang ang display na makikita natin sa kanya. Ayan, pag nakabukas. Tapos ito yung mainboard niya, Ace. Tapos ito naman gamit na panel. So naka-repair na ako dati ng ganito. Ganito din yung mga problema niya. Parang hindi ko yata nagawa. Pero try natin dito. Titingnan natin kung pag ganito ba yung problema talaga ng ganitong klaseng panel, ay hindi ba talaga siya nasusolusyonan, ano? Hindi ba talaga siya nare-repair? So check lang natin yung ating clock signal. Ito yung mga clock signal natin, kung saan dyan yung nakatapat. Okay, so mayroon din dito. So PGH natin 30. So mayroon tayong 30. So check natin ito kung ano to. Ito ay negative 8. Ito 3.6, 3.6, 3.7, 3.7, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6. Ito negative 8, 30, negative 8. Ito swapping voltage din niya. So itong dalawa swapping voltage natin. So dito sa kabila, tingnan natin ito. So ito din yung swapping voltage natin. Ito rin. Ito yung mga clock signal natin. Yan. 3.6, 3.7, 3.7, 3.7, 3.6, 3.6. Ito ay negative 8. Ayan. So ito yung mga clock signal natin, swapping voltage. So try natin mag-remove. Hang natin itong side na ito. Swapping voltage lang muna hang natin. Titingnan natin kung may pagbabago. Okay, so ito na, nahang na natin yung swapping voltage diyan sa side na ito. So tingnan natin yung display. Yan. So ganyan yung display niya. Walang nagbago, hindi man lang lumabas yung maayos na display, ano? Yan. So nawala din yung guhit niya. Nawala na yung mga vertical bar lines. Yan. Yan, ganyan siya. Okay, so try natin tanggalin din yung kabila niya. Yung swapping voltage, remove din natin dito. Okay, so ito, tinanggalin natin yung kabila niya. Yan, i-remove din natin yung dalawa rito. Tingnan ngayon natin yung display kung ano ang naging problema. Ano ang naging epekto niya. Yan, no? Okay. So ganyan siya pag walang LC1, LC2 or swapping voltage magkabilaan. Ganun ang display niya. So parang negative. Pero try pa rin natin i-modify. Pagsamahin natin tong LC1, LC2 niya, tapos yung dito rin LC1, LC2. Tapos susupplyan natin siya ng hiwalay. Okay, so ito na, nag-modify na tayo. Supply natin ay 12 volts sa boost converter natin. Tapos sinit muna natin to sa mababa na voltahe. Saka natin ikinabit yung wire na pinagsama natin yung CKB, CKB. Pinagsama natin yung
LC1, LC2 magkabilaan. Yung papasok sa source scope. Yung dito sa taas, yan yung nanggagaling dito sa IC na ito. Yan. So hindi natin pwede pagsamahin yun. So ito, testing na ngayon natin. Titingnan natin kung may pagbabago ito pag nag-modify ng swapping voltage. So makikita nyo lumabas yung ACE, lumabas yung sulat niya, pero hindi normal. Yan, naiiwan. Pero nagka-picture na siya. Yan, So yung ganitong mga design ng panel or ng LCD, talagang marami na akong na-try dito gawin. Hindi ko talaga siya napapatino. Ang nangyayari dito, parang magkabila ang side, damage na kaagad pag nasira siya. Diba, hang mo lang yung isang side na clock signal sa swapping voltage, ganun din, blanco din yan. Pagkabila, ganun din, blanco din. Pag nag-modify ka, babaguhin mo yung supply ng LC1, LC2 natin, ganyan ang lalabas na display niya, hindi normal, may guhit pa rin siya. Okay, so ganyan siya, makikita nyo yung display niya. So ngayon gagawin natin dyan, tatanggalin natin yung clock signal sa side na ito kasi nag-modify na tayo ng LC1, LC2 natin. Ganyan ang naging problema niya ngayon. So remove natin lahat ng resistor sa side na ito. Titingnan natin kung ano yung display nito pag wala yung clock signal sa kabila. So ito, tinanggal na natin yung side na ito. Yan, lahat na yan tinanggal natin. Pero tinabi natin, andito lahat to. Ngayon, check natin. Titingnan natin kung ano ang display nito. Kung nagkaka-picture pa rin ba ito kahit wala yung isang side. So dito natin malalaman kung ang ganitong panel ay nare-repair or hindi na. Yan, So nakikita nyo nung naglagay tayo ng boost converter, nung LC1, LC2 lang yung minotify natin, nagkaka-display pa ito. Pero nung tinanggal natin yung clock signal, itong side na ito, nawala yung display niya. Okay, so babalik ulit natin ito. Tapos lilipat tayo dito. Tatanggalin din natin ito. Titingnan natin kung may pagbabago. Okay, so binalik ulit natin yung mga tinanggal natin dito. Yan, binalik natin yan. Tapos dito ulit tayo magtatanggal. Titingnan natin kung may pagbabago siya. Kasi nung binalik natin yan, ang display niyan ay ganito na siya, So nagkaka-picture ulit siya, kaya lang slow at madilim. Okay, so ito na, nagtanggal na tayo ng isang side niya. Yan, tinanggal na natin lahat yan. Pero tinabi din natin, pwede din natin siya ibalik ulit. So power on lang natin. Titingnan natin kung may display ito. Yon, so makikita nyo, blanco na, Ganon din ang issue niya, parang nawalan na rin siya ng clock signal. So yung mga ganitong issue, yun, kanina may lumalabas pang picture yan pero ngayon magtataka ka, pag tinanggalan mo siya ng clock signal sa isang side, nagbablanko lalo. So nagtanggal na tayo dito, blanko. Nagtanggal na tayo dito, blanko. Nakamodify na yung swapping voltage natin, ganun pa rin yung display niya, hindi pa rin nagnormal. So pag naka-encounter kayo ng ganitong top board, okay, so pag tumagal, ganyan na yung display niya. Parang nawalan siya ng signal na kakaiba, So marami na akong na-trouble na ganitong gamit na top board. Kahit anong gagawin kong modification dito, complete lahat supply yan Pag sinukat mo yan, kompleto lahat ng supply. Ito, wala naman itong side cup. Walang side cup. So pag ganito, negative na sa repair. Nakailang ganito na ako na nagtry ako mag modify, remove, walang nangyari. Ganun talaga ang lumalabas na display sa screen nito. So pag naka-trouble kayo ng ganito, tapos nagawa nyo na lahat ng ganitong operation, ganitong repair, modification,
tapos walang lumabas, walang nangyari o hindi gumanda yung picture, so negative na, palit na panel. Okay, so negative ito, hindi natin ito nagawa.